magre-react lang ako doon sa mga Pilipinong sobrang kademonyuhan na ano ba talaga ang mga nasa utak ninyo, no? Nakakahiya kayo. Nakakahiya ng Pilipinas, no? Alam nyo, hindi ako maka-Leni, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-BBM. Pero binoto ko silang lahat. Binoto ko si PRRD, binoto ko si Sara. Pero the way na ganyan yung pag-uugali nila PRRD, mga Duterte, nakakadismaya, no? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko malaman kung ano ang nasa utak mo. Sasabihan nyo si BBM, dapat pinigilan niya ang ICC para hindi dakpin si PRRD. Tama, dapat. Or si BBM lang ang tanging susi para hindi makapasok ang ICC sa Pilipinas. Pero, ang tanong, pagkatapos nyong araw-arawin si BBM, pagkatapos nyong sabihang bangag, weak leader, kikitilan ng leeg at huhukayin ang tatay niya, ini-expect nyo, pipigilan ni BBM ang ICC para pumunta ng Pilipinas para dakpin si PRRD? Ngek-ngek nyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni BBM, ano ang gagawin nyo? Mula sa pagkaupo ni BBM, nagsimula doon yung paninira ninyo kay BBM, pero ni isang salita wala kayong narinig mula sa mga Marcoses, no? Wala kayong, pero galit na galit pa rin kayo kahit tahimik lang si BBM. Pero kapag rumesbak si BBM sa poll, sira ang karir, almost game is over. Galit na naman kayo. Ano ba talaga ang mga utak nyo? Sa bagay, dalawa lang ang klase ng tao sa mundo. Meron demonyo at meron mabuti. Kaya isa na kayo doon, no? Tama, hindi deserve ni PRRD ang mahuli, makulong kasi mahina na siya, may edad na siya, at dapat sa kanya nag-enjoy life na lang siya, nagre-relax na lang siya. Pero tingnan naman natin yung mga nawalan. Ang tanong ko sa inyo, kung kayo ba ang nasa katayuan ng mga nawalan? Nawalan ng asawa, nawalan ng anak, nawalan ng kapatid, or whatever, ano kaya ang mararamdaman nyo? So, suportahan at mamahalin nyo pa kaya si PRRD? Oo, nakakaawa. Pero wag naman tayong sigaw dito. BBM, kasalanan ni BBM. Gusto. Kaawaan natin si PRRD, pero tumahimik na lang tayo. Huwag tayong mukhang bangag. Sino ngayon ang mga mukhang adik at mukhang bangag na walang pinag-aralan?